Mabilis ang ginawang paghablot ni Elsa sa estrangherong lalaki nang kamuntik na itong masagasaan ng kotse. Nakatalikod ito sa kanya at tila hindi tumitingin sa dinadaanan. Hinila niya ito sa gilid pero sa halip magpasalamat ay iwinaksi lamang nito ang kanyang kamay na kasalukuyang nakahawak sa siko nito. Pakailamera. Anong klaseng tao ba to? Ni hindi man lang marunong magpasalamat? Bulong ni Elsa sa sarili. Tumalikod na lamang siya at padabog na bumalik sa kanyang pwesto. Araw-araw siyang pinagtitinda ng balot ni Aling Maria na walang ibang ginawa kundi maglasing. Elementarya lang ang natapos ni Elsa, kaya nahihirapan siyang maghanap ng trabaho. Hindi rin siya pinapayagan ni Aling Maria na mamasukan bilang kasambahay dahil walang mag-aasikaso rito kung uuwi itong lasing. Gaya na lamang ngayon, kararating lang niya sa bahay at wala pang makain. Nakatambak ang mga plato sa lababo. Nagkalat ang mga bote ng alak sa magaspang na semento. Pinasadahan niya ng tingin ang buong paligid. Mahimbing na natutulog sa maliit nilang sopa ang ina. Marahas siyang bumuntong hininga. Awang-awa na si Elsa sa sarili. Siya lang kasi ang naiiba sa lugar nila. Walang kalayaang makipagkaibigan dahil sa istrikta niyang ina. Siya lahat ang gumagawa ng gawaing bahay, kaya wala na siyang oras para sa kanyang sarili. Kailan kaya matatapos ang pagdurusa ko sa bahay na ito? Naisatinig niya. Nagsimula ng tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maharas niya itong pinahid. Pagod na siya buong maghapon. Pero wala siyang choice kundi linisin ang kalat ng ina. Nang matapos ay lumabas siya upang bumili ng 2 kilong bigas sa tindahan. Sinamahan niya rin ng 1 latang sardinas, corned beef at 2 itlog. May 500 pang natira sa benta niyang balot. Itinabi niya ang 200 at yung 300 naman ay ibibigay niya sa ina. Nandito ka na pala. Magkano na ibenta mo? Natigilan si Elsa sa paghuhugas ng plato nang marinig ang malaking boses ng ina. Tumingala siya sa kawalan bago kinuha ang pera sa kanyang bulsa. Nang matapos ay inabot niya ito sa bungangerang ina. 300 lang? Nasaan yung iba? Halos lumuwa ang mga mata nito sa galit. Ibinili ko po ng bigas, sardinas, itlog at corned beef. Sagot niya. Bumalik na siya sa lababo para tapusin ang paghuhugas. Malas ka talagang bata ka? Nang dahil sa'yo namatay ang papa mo. Paulit-ulit na lang ang ganoong senaryo. Masakit man sa kanya marinig ang katagang iyon, wala rin siyang kakayahang iwan ito dahil kahit papano, mahal na mahal niya pa rin ito. Umalis ka sa paningin ko! Sigaw nitong muli bago siya tinulak palabas ng bahay. Naluluha siyang naglakad palayo sa lugar na iyon, bitbit ang sama ng loob. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa hindi na niya namalayan kung saang lugar na siya napadpad. Hindi siya sanay magpunta sa ibang lugar, kaya natatakot siyang mawala. Naglalakihang mga bahay na ang nadadaanan niya. Marahas siyang bumuntong hininga. Nagpasya na lamang siyang maghanap ng mauupuan upang makapagpahinga siya. Nahagip ng mga mata niya ang bakanteng upuan sa harap ng nakasaradong tindahan. Nagpalinga-linga si Elsa. Nang masigurong walang tao, ay umupo siya roon. Diyos ko po, gabayan mo po ako sa tatahaking kong landas. Umiiyak niyang sambit. Yumuko siya habang humahagulgol sa pag-iyak. Huminga siya ng malalim bago nag-angat ng muka. Nagulat pa siya nang bumungad sa harap niya ang isang matandang babae at 2 lalaki. Dali-dali niyang pinahid ang luha na naglandas sa kanyang pisngi bago tumayo. Tumikhim ang matanda. Gusto mo bang magtrabaho, Iha? Umawang ang labi niya. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Napalunok si Elsa nang makita ang magarang sasakyan sa di kalayuan. Wala sa sariling napatango siya sa kaharap. Sige po, maikli niyang sagot. Ngumiti ang matanda. Lola Cory na lang ang itawag mo sa akin. Anito, bago siya inalalayan patungo sa sasakyan. Alagaan mo lang ang apo ko. Huwag ka mag-alala. Malaki ang sahod, kaya hindi ka magsisisi. Tumango si Elsa. Na mga oras na yon ay buo na ang pasya niya. Magpapakalayo-layo muna siya sa ina. Nang sa ganon ay ma-realize man lang nito ang halaga niya. Alam niyang masama ang hindi magpaalam. Pero yun lang ang alam niyang paraan upang makalayo siya pansamantala sa kanyang ina.
Makalipas ang kalahating oras ay huminto ang sasakyan sa malaking bahay. Napaawang ang labi ni Elsa. Sa buong buhay niya, ngayon pa lang siya makakapasok sa ganoong kalaking bahay. Malaki ang hardin, nakakaagaw pansin ang swimming pool na katabi lang ng garden. Wow! Naisatinig ni Elsa, bagay na ikinilingon ng matanda sa kanya. Ngumiti lamang ito, saka siya iginiya sa loob ng bahay. Lalong namangha si Elsa nang tuluyang makapasok sa loob. Hindi niya mapigilang mapanganga. Naduduling siya sa laki ng sala at umagaw sa kanyang atensyon ang malaking chandelier sa itaas at harap ng hagdan. Feel at home, iha. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Natigilan si Elsa sa pagmumuni-muni at kunot noong napatingin sa matanda. Wala siyang ideya sa mga pinagsasabi nito. Gayunpaman, hiling niya, sana hindi masungit ang aalagaan niya. Taas noo siyang humarap sa matanda at tumango. Maraming salamat po, Lola Cory. Tanging sambit nito bago muling inilibot sa buong paligid ang kanyang paningin. Dinala siya ng matanda sa isang silid, kung saan katabi lang din sa silid ng aalagaan niya. Nang matapos ay pinasamahan siya nito sa driver sa malapit na store upang bumili ng mga damit na susuotin at personal niyang mga gamit. Pagsapit ng gabi, maingat siyang naglakad patungo sa salid ng taong aalagaan niya. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Kinakabahan siya. Masungit pa naman daw ang binatang aalagaan niya. Ayon sa matanda, wala nga raw nakakatagal sa pangit nitong pag-uugali. Kaya mo ito, Elsa. Kakayanin mo para sa sarili mo. Bulong niya sa sarili. Kaya mo yan, Iha. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Lumingon siya sa likuran nang marinig ang katagang iyon. Si Lola Cory. Nakasuksok ang dalawang kamay sa bulsa nito. Ninitian siya nito bago pumasok sa isang silid. Muli siyang huminga ng malalim bago kumatok. Nang wala siyang makuhang sagot, ay nagpasya na siyang pumasok sa loob. Hindi pa niya nakikita ang binata, kaya di niya maiwasang kabahan. Pagpasok niya sa loob, mabaho, tahimik at madilim ang sumalubong sa kanya. Nanunuot din sa ilong niya ang baho sa loob ng kwarto. Napatakip siya sa kanyang ilong. Nasusuka siya sa amoy ng paligid. Hula niya, ilang buwan nang hindi naliligo ang binata. Napakakalat ng loob na animoy dinaanan ng bagyo. Dumiretso si Elsa sa mesa, saka maingat na inilabag doon ang tray. Sir, nandito na po ang pagkain niyo. Wala siyang nakuhang sagot. Naglakad-lakad siya hanggang sa mapako ang mga mata niya sa isang sulok kung saan nakaupo roon ang isang lalaki. Wala sa sariling napatitig siya sa binata. Kumunot ang noo niya nang makilala ito. Ikaw yung lalaking masungit na tinulungan ko, di ba? Bagay na sana hindi mo dapat ginawa. Masamang tingin ang isinalubong sa kanya ng lalaki. Napalunok ng laway si Elsa. Anong klaseng tao ba tong aalagaan niya? Tumulong lang naman siya, pero siya pa ang ginawang masama. Pumikit siya at pinilit pakalmahin ang sarili. Pasensya na po, sir. Kung alam ko lang sana na magpapasagasa kayo nung araw na yon, edi sana hindi na kita tinulungan. Nakangising turan ni Elsa. Hindi niya alam kung bakit lumabas sa bibig niya ang mga katagang iyon. Tumayo ang lalaki. Nagtaas baba ang dibdib nito, tanda na pinipigilan nitong magalit. Umalis ka nga sa harapan ko. Sigaw nito. Napalunok si Elsa. Ilang saglit pa ay walang salitang lumabas siya ng kwarto. Huminga muna siya ng malalim bago bumalik sa kusina. Pagdating niya roon, tahimik at tila malalim ang iniisip ng matanda. Umiinom ito ng kape habang nakatanaw sa kung saan. Tumikhim si Elsa bago nagpa siyang lumapit sa matanda. Gusto niya itong usisain ang tungkol sa binata, pero ayaw niya rin magpadalos-dalos. Baka isipin nitong pakialamera siya. May kailangan ka ba, Iya? Natigilan siya nang marinig ang sinabi ng matanda. Nang makabawi, maingat niyang hinila ang upuan saka umupo sa tabi nito.
Hahayaan na lang muna niya ang naganap sa pagitan nila ng binata. Saka na lamang niya uusisain ang matanda kapag handa na siyang marinig ang tungkol sa lalaki. Wala naman po, Lola. Naninibago lang po ako sa ganitong klaseng trabaho. Hindi ko lang akalain na makakapagtrabaho ako bilang yaya. Samantalang sanay po ako sa pagtitinda ng balot. Mahabang litanya ni Elsa. Yumuko siya nang maalala ang kanyang ina. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang tungkol sa trabaho niya. Sigurado siyang pagagalitan na naman siya kapag nakita siya nitong pumupunta sa kung saan. Tinapik siya sa balikat ni Lola Cory at nginitian. May depresyon ang apo ko, iha. Simula nang pumanaw ang babaeng pinakamamahal niya kasama ang mga magulang niya dahil sa isang car accident. Doon na siya nawala ng pag-asang mabuhay. Ngumiti ito na may kasamang pagpatak ng mga luha. Nahabag naman si Elsa sa matanda, kaya hinawakan niya ang kamay nito na kasalukuyang nakapatong sa mesa. Ilang beses na niyang sinubukang magpakamatay, pero hindi natutuloy, hanggang sa tuluyan na siyang kinain ng depresyon. Patuloy ng matanda, pinahid nito ang luha saka humarap sa kanya. Marahas na bumuntong hininga si Elsa. Nang mga oras na yon, ay handa siyang marinig ang anumang sasabihin ng matanda. Iya, nakikiusap ako. Habaan mo pa sana ang PC mo sa aking apo. Yun lang ang pakiusap ko. Napalunok si Elsa sa narinig. Tila matagal na nag-sink in sa utak niya ang sinabi nito. Hanggang sa paghiga niya, ay dala-dala niya ang mga katagang binitawan ni Lola Cory. Kinabukasan. Maaga pa lang, gising na si Elsa. Nakaligo na siya at nakapagbihis. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina upang magpaturo sa mga katulong sa mga gawain. Kay Sir Eldon ka lang dapat nakatoka, Elsa. Suplado pa naman yun, kaya mag-iingat ka sa kanya. Bungad sa kanya ng isang kasambahay na si Chloe. Magkasing edad lamang siya nito, morena, pero may igaganda rin, lalo na kapag nabihisan ng maayos. Magaan ang pakiramdam ni Elsa rito. Feeling niya, magkakasundo sila. Ngumiti siya. Kakayanin at titiisin ko lahat, Chloe. Salamat. Sagot ni Elsa. Lumapit siya sa lagayan ng baso para magtimpla ng kape. Nang matapos ay umakyat siya sa taas upang silipin sa silid nito ang kanyang alaga. Ilang beses na siyang kumatok pero hindi ito sumasagot. Kaya naman, nagpasya na lamang siyang buksan ang pinto. Umalis ka na sa bahay na to. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng isang katulad mong pakailamera. Mahina, ngunit may diing sinabi ng binata. Nakaupo ito sa dulong bahagi ng kama, habang nakatitig ito sa hawak na cellphone. Natigilan si Elsa, na natiling nakahawak sa siradura ng pinto. Nagahalo ang nararamdaman niya para sa binata. Takot at awa. Takot na baka subukan nitong muli magpakamatay. At awa kung saan tuluyan na nitong sinira ang sariling buhay. Sinara ni Elsa ang pinto. Pumasok siya sa kanyang silid at doon nag-isip kung paano niya matutulungan ang lalaki. Pero sumakit na lamang ang ulo niya kakaisip. Hays, Eldon, paano kita matutulungan kung ikaw mismo ayaw mong tulungan ang sarili mo? Kausap ni Elsa sa sarili. Hinaplos niya ang kanyang muka at matamang nakatitig sa sahig. Ilang saglit pa, lumabas siya ng silid at muling bumalik sa kwarto ng binata. Nadatnan niya itong nakahiga sa kama habang hawak ang cellphone. Tumikhim siya. Sir, baka po gusto niyong lumabas para magpahangin? Humakbang ng ilang dipa si Elsa palapit sa kama ng binata. Sinilip niya kung anong reaksyon nito, pero nananatili lamang itong nakahiga. Tiniis niya ang amoy ng binata. Maya-maya pa ay naisipan niyang linisin ang silid nito. Lumabas siya, saka kumuha ng panlinis sa kusina. Pagkatapos ay dali-dali siyang bumalik sa kwarto ni Eldon, bitbit ang dustpan at walis. Anong gagawin mo? Maglilinis ng kwarto, sir. Ang dumi-dumi na po kasi. Baka pati ikaw, gusto mong maligo na rin. Nakangising turan ni Elsa.
Nagpanggap lang naman siyang matapang. Pero ang totoo, natatakot pa rin siyang sagot-sagutin ang binata. Baka kasi ibuntong sa kanya ang galit nito. Narinig niya ang pagtagis ng bagang nito at walang pasabing tumayo para lapitan siya. Naniningkit ang mga mata nito habang tinitingnan siya ng masama. Wag mo akong pinagsasabihan sa kung anong dapat kong gawin, babae. Itinulak siya nito palabas ng silid. Mabuti na lang at hindi siya natumba. Sunod-sunod ang paglunok ng laway ni Elsa habang nakikipagtagisan ng lakas sa binata. Subalit, walang binatbat ang lakas niya kumpara sa lakas nito. Huminga siya ng malalim bago nag-isip kung paano niya mapapaamo ang masungit niyang amo. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang maalala ang kalokohang gagawin niya. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang lahat. Doon nagsasagawa ng plano si Elsa. Plano niyang linisin ang silid ng binata upang maaliwalas naman itong tingnan. Nagkalat kasi ang mga damit nito, kung saan-saan na lamang pinagtatapon ng binata. Ang masaklap pa ay sobrang baho ng silid. Kumuha siya ng panlinis. Nang matapos ay dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng lalaki. Napangiti siya dahil mahimbing na ang tulog nito. Kaya naman, wala siyang sinayang na oras. Binilisan ni Elsa ang kilos upang hindi siya mahuli ni Eldon. Inuna niyang ligpitin ang mga kalat at isinunod niyang punasan ang mesa at ang ibang mahalagang bagay na naroon sa loob ng silid. Pagkatapos ay nagwalis na siya sa bawat sulok at sa ilalim ng kama. Hinihingal pa siya dahil sa pinaghalong kaba at pagod. Kinakabahan siya dahil anumang oras ay mabubuking siya nito. What are you doing? Halos lumundag ang puso ni Elsa nang marinig ang malaking boses ng lalaki. Paglingon niya sa kama ay nakaupo ito at matamang nakatingin sa kanya. Kasalukuyan niyang hawak ang walis. Napakamot siya sa ulo at peke siyang ngumiti. Alam niyang sisigawan na naman siya nito, kaya inihanda na niya ang sarili. Pero nagtaka siya dahil muli itong humiga sa kama at pinikit ang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Elsa ng mga oras na yon. Akala niya, sermon na naman ang aabutin niya. Kahit pagod na siya, ay tinapos pa rin niya ang gawain. Pagkatapos linisin ang kwarto, isinunod niya agad ang banyo. Halos umabot din ng 3 oras bago natapos ni Elsa ang paglilinis. Hapong-hapo siyang umupo sa sofa hanggang sa hindi niya namamalayan ay nakatulog na pala siya. Samantala, nagising si Eldon dahil sa nararamdaman niyang lamig. Ngunit naudlot iyon nang makitang mahimbing na natutulog sa kanyang sofa ang babaeng kinaiinisan niya. May hawak pa itong basahan. Wala sa sariling napatingin si Eldon sa paligid. Malinis na ito at naka-arrange na rin ang lahat ng gamit. Napapailing siya at naglalaro sa labi ang nakalulokong ngiti. Tingnan natin kung hindi ka paalis dito pagkatapos nito. Lumapit siya sa mga nakahilerang libro. Pagkatapos ay muli niya itong inisa-isang inihulog sa sahig. Isinunod niya agad ang ibang mga gamit. Nang matapos ay naglakad-lakad siya malapit sa aparador at walang salitang pinagtatapon ng kanyang mga damit sa sahig. Nang magsagawa ay bumalik siya sa kama at nakangising ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, maagang nagising si Elsa. Bahagya pang kumikirot ang ulo niya dahil late na siyang nakatulog. Tatayo na sana siya nang mabungaran sa harapan niya ang nagkalat na mga damit. Mabilis ang ginawa niyang pagtayo upang ligpitin ang mga ito. Huminga siya ng malalim bago tinuloy-tuloy ang pagtutupi ng mga damit. Pagkatapos ay binalingan niya kaagad ang mga libro at ibang mga gamit na nagkalat sa sahig. Hindi mo ako mapapaalis dito, Sir Masungit, kahit ano pa ang gawin mo. Lakas loob niyang sabi bago tuluyang lumabas ng silid. Ipinilig ni Elsa ang ulo. Nakikiramdam siya sa loob pagkatapos ay dali-dali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Dumiretso siya sa banyo para makapaglinis ng katawan. Nang matapos ay bumaba siya sa kusina upang ipagluto ng makakain si Eldon. Uy, kamusta ang alaga mo? Napapalambot mo na ba? Biro sa kanya ni Chloe habang iminwestra ang hawak na sandok.
Napangiwi si Elsa. Hindi masyadong matigas. Minsan nakakatakot siyang tingnan, parang nangangain ng buhay. Tugon niya sa kausap na ipinagkibit balikat lamang nito. Sa sumunod na mga araw ay laging kinukulit ni Elsa ang binata. Hindi siya sumusuko hanggat hindi niya nababago ang ugali nito. Pero tila suntok sa buwan ang nais niya dahil kahit anong gawin niya, mainitin pa rin ang ulo nito. Leave me alone, Elsa. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Sigaw nito na ikinagulat niya. Galit na naman ito dahil nakikialam siya sa mga gamit nito. Nasa kwarto na naman kasi siya ng mga oras na yun at kasalukuyan niyang nililigpit ang ikinalat nitong mga gamit. Kabilang na roon ang computer, charger, remote, libro at iba pa. Bakit ba ang tigas ng puso niyo, sir? Hindi ko naman kayo inaano dyan Hindi mapigilang magtaas ng boses ni Elsa ng mga oras na yun. Nagtagis ang bagang nito, pero sa halip na matakot ay ipinagpatuloy pa rin niya ang pagliligpit ng kalat. Nang matapos ay padabog siyang lumabas ng silid. Napabuntong hininga si Elsa habang tinatahak ang daan patungo sa kusina. Walang buhay siyang umupo sa stool, saka inilagay ang dalawang kamay sa magkabilang muka. Biglang sumagi sa isip niya ang kanyang ina. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway. Sa kabila ng lahat, ina niya pa rin ito. Suko ka na ba? O namimiss mo na ang mama mo? Untag sa kanya ni Chloe. Napatingin siya rito. Hindi siya agad nakasagot. Kung aalis siya, ibig sabihin nun, babalik siya sa pagtitinda ng balot. Marahas siyang bumuntong hininga. Saka na lamang niya iisipin ang ina. Kapag sumahod na siya, dadalawin niya ito sa squatter kung saan sila nakatira. Elsa, come here. Mabilis na napalingon si Elsa sa kanyang likuran nang marinig ang malakas na boses ni Eldon. Nagkatinginan pa sila ni Chloe bago siya nagmadaling tumayo. Pagdating niya sa silid, naabutan niyang nakatayo malapit sa pinto ng banyo ang binata. Kumunot ang noo niya nang mapansin ang hubad nitong katawan. Wala sa sariling na panunok ng laway si Elsa nang makita ang kabuuan ni Eldon. Nakatapis lamang ito ng tuwalya. Can you help me? Mabilis nag-angat ng muka si Elsa sa binata. Seryoso ang muka nitong nakipagtitigan sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang mapalunok, lalo pa at kakaiba ang tinging ipinukol nito sa kanya. Naririnig mo ba ako? Opo. Hindi naman ako bingi, sir. Pagtataray nito. Namilog ang mga mata ni Elsa nang unti-unting humakbang palapit sa kanya si Eldon. Seryoso ang mukha nito habang gumagalaw ang panga. Sa isang iglap lang ay na-corner siya nito. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway, lalo pa at malapit ang mukha nila sa isa't isa. Napakurap-kurap si Elsa at wala sa sariling napapikit. Hanggang sumaramdaman na lamang niya ang malambot nitong labi na nakalapat sa mga labi niya. Halos lumundag ang puso ni Elsa sa kaba, dulot ng mga halik nito. Tila may kung anong kuryenteng dumaloy sa kaibuturan ng dalaga. Pwede mo na ba akong tulungan ngayon? Tulungan saan? Maligo. Mabilis idinilat ni Elsa ang mga mata nang marinig ang sinabi nito. Matagal nag-sink in sa utak niya ang sinasabi nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang nakipagtitigan sa mga mata ng binata. Ramdam niya ang tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Bago pa man siya tuluyang mawala sa katinuan, ay walang salita siyang lumabas ng silid. Hingal na hingal si Elsa nang makapasok siya sa kanyang kwarto. Daig pa niya ang naglakad ng ilang kilometro sa lagay niya ngayon. Hawak-hawak ang sariling dibdib at pilit iwinawaksi sa isip ang ginawad na halik sa kanya ni Eldon. Ipinilig ni Elsa ang ulo. Hindi siya makapaniwala na hinalikan siya ni Eldon, gayong lagi itong galit sa kanya. Ilang saglit pa, sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Napapalambot ko na siya sa wakas. Kausap niya sa sarili bago nagpa siyang lumabas ng silid. Pumunta siya sa kusina
upang ipaghanda na makakain si Eldon. Ilang linggo na siya sa pamamahay na iyon. Pero ni minsan ay hindi pa rin lumalabas na silid nito ang binata. Kahit sa kusina ay hindi niya nakitang pumunta roon ng lalaki. Kaya naman, kinuha niya ang pagkakataong iyon upang mailabas niya ito kahit sa hardin man lang, sa ayaw man ito o sa gusto. "Iha, kumusta ang alaga mo?" Bungad sa kanya ni Lola Cory. Papalapit ito sa kinaroroonan niya. Ngumiti si Elsa at yumuko bilang pagbati sa matanda. "Okay naman po." Tumango ang matanda. Magsasalita na sana ito nang makitang papalapit sa kinaroroonan nila si Eldon. Nakasuot ng short at plain white shirt. Nagtatakang napatingin ang matanda kay Elsa bago ibinaling ang paningin sa apo na namimilog ang mga mata. "Lola, bakit naman ganyan kayo makatingin?" Anang binata. Seryoso ang mukha nito nang mapatingin sa kanya. Yumuko si Elsa habang mataman siyang tinitigan ng binata. Hindi niya akalain na lumabas na ito ng silid pagkatapos nitong magkulong ng ilang buwan. "Salamat, iho." Tumayo ang matanda at walang pasabing niyakap ang apo ng mahigpit. Nang mga oras na yon, walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ni Lola Cory para sa binata. Labis din ang pasasalamat nito kay Elsa. Maging si Elsa ay doble ang sayang nararamdaman nang makita ang unti-unting pagbabago ng binata. "Maraming salamat, iha. Hindi mo sinukuan ang apo ko." Maluha-luha nitong sabi. Tumango lamang si Elsa. Lihim niyang pinahid ang tumulong luha sa kanyang pisngi. Masaya siya para sa maglola. Hiling niya lang na sana tuloy-tuloy na ang pagbabago nito. Ngayon, isa na lamang ang nasa isip niya, ang kanyang ina. Masaya nilang pinagsaluhan ang agahan na yon kasama si Eldon. Nagtataka man ang ibang kasamahan nila sa bahay, ipinagkibit balikat na lamang ng mga ito ang bagay na yon. "Elsa, come with me. May pupuntahan tayo." Saad ni Eldon na ikanatango niya. Napansin ni Elsa ang lihim na pagngiti ng matanda. Napalunok naman siya ng laway dahil sa hiya. Tumayo siya upang sundan ang binata na ngayon ay naglalakad na patungo sa labas ng bahay. "Saan tayo pupunta?" "Huwag na maraming tanong." Tugon ng binata na ikinakunot naman ng noo niya. Tumahimik na lang si Elsa habang nasa biyahe sila. Hindi na rin siya nagtanong dahil bumalik na naman ang masungit itong aura. "Ang moody naman. Daig pa ang babae kung makaasta." Bulong ni Elsa na hindi naman nakaligtas sa pandinig ng binata. Tiningnan siya nito na blanko ang muka. Kumibot ang labi nito na tila may nais itong sabihin. Pero sa huli, pinili na lamang nitong manahimik hanggang sa makarating sila sa sementeryo. Labis ang pagtataka ni Elsa kung bakit siya dinala ni Eldon sa lugar na iyon. 7 months ago, nang mawalay sa akin ang mga taong mahal ko. At doon na ako nilamon ng lungkot. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ng laway ni Elsa. Tila may bumaras sa lalamunan niya. Wala siyang ideya kung bakit siya dinala ng binata sa libingan ng mga taong mahal nito. Pero isa lang ang hiling niya sa ngayon, at yun ay sana unti-unti nang kalimutan ng binata ang nakaraan upang hindi na ito masaktan pa. Ginawa ni Elsa ang lahat upang mapasaya ang binata. Hindi man maiiwasan na minsan bumabalik ang kasungitan nito, iniintindi niya pa rin. Sinamahan niya rin itong magpatingin sa doktor para malapatan ng gamot. "How are you, Apo?" "Doing good, Lola." "Mabuti naman. Nang sa ganon ay matutukan mo na ang kumpanya natin. Malapit na magretiro ang Uncle Jason mo. Ikaw na ang mamamahala roon." Natigilan sa pagpasok ng kusina si Elsa nang marinig niyang masinsinang nag-uusap ang maglola sa hapag. Sumilip siya ng bahagya upang makita ang mga ito. Alam naman niya na masama ang makikinig sa usapan ng ibang tao, pero tila may nag-udyok sa kanya upang gawin iyon. "Tama nga ako. Si Elsa lang pala magpapalambot sa'yo. Salamat sa kanya dahil bumalik ka na sa dating ikaw, iho." Muling saad ng matanda.
Nakangiti pa ito habang umiiling-iling. I didn't know either, Lola. Nung una, naiinis ako sa kanya. Ginawa ko na nga lahat para umalis siya, pero hindi siya sumuko. Hindi niya ako sinukuan. May emosyong saad ng binata. What do you mean, iho? Lahat ba kamo? Napalunok naman ng binata na mapagtanto ang sinabi. No, Lola. Mali ang iniisip mo. Hindi na bala, iho. Ang mahalaga, okay ka na. Napatingin si Elsa sa malayo. Masaya siya para sa binata. Pero biglang sumagi sa isip niya na baka dahil iyon sa halik nilang dalawa, kaya napalambot niya ito. Halik lang pala ang katapat niya, pero siya naman ang unang humalik sa akin. Gumanti lang ako. Naghalikan kayo? Manghang sabat ng taong nasa likuran niya. Namilog ang mga mata ni Elsa nang mabungaran si Chloe na halos lumuwari ng mga mata dahil sa narinig. Dali-dali naman niyang tinakpan ang bibig nito upang hindi na makapag-ingay. Tumahimik ka nga, Chloe. Maririnig nila tayo. Nakakahiya. Mariin niyang sabi sa kasama bago ito hinila palayo sa kusina. Tulalang napatingin si Elsa sa malawak na hardin. Naglalaro sa isip niya ang biglaang pagbabago ng binata. Bagay na dapat niyang ikinasaya. Dahil yun naman talaga ang nais niya, ang magbago na ito. Pero ibang dahilan ang sumagi sa isip ni Elsa ng mga oras na yon. Alam niyang dahil iyon sa halikan nilang dalawa. Simula kasi nang halikan siya nito, ay doon din nagsimulang lumambot sa kanya ang binata. Dinala pa siya nito sa puntod, kung saan nakalibing ang babaeng mahal nito. Elsa, pinapatawag ka ni Sir Eldon sa kwarto niya. Napalingon si Elsa sa likuran nang marinig ang sinabi ni Chloe. May hawak pa itong basahan. Tumango siya bilang tugon. Pagdating niya sa silid nito, nagtaka pa siya dahil nakabihis ang binata. Pupuntahan natin ang nanay mo. Salubong nito sa kanya na ikinatigil niya sa paglalakad. Napatingin si Elsa sa kawalan. Hindi niya alam ang isasagot, kaya tumango na lamang siya kahit gulong-gulo na ang isip niya. Naisip na rin niyang dalawin ang ina pagkatapos niyang umalis na walang paalam dito. Ang totoo nga, natatakot siyang makita ito at baka hindi na siya payagan pa na bumalik. Are you okay? Kanina ka patahimik. May problema ba? Untag nito sa kanya nang mapansing hindi pa rin siya kumikilos. Tumikhim naman siya at tumango. Ayos lang ako, sir. Kinakabahan lang. Saad niya at saka lumabas sa silid nito. Tumiretso siya sa kwartong tinutuluyan niya upang makapagbihis na siya. Nang matapos ay bumaba na siya sa sala kung saan naghihintay roon ang binata. 1 oras din ang itinagal bago nila narating ang squatters area kung saan nakatira si Elsa. Nagpresenta si Eldon na dumaan muna sila sa grocery store upang bilhan ng pangangailangan sa bahay ang kanyang ina. Wala rin naman siyang magagawa dahil nagpupumilit ito. Nahihiya man ay ipinaalam pa rin ni Elsa sa binata ang tungkol sa pamumuhay nila. Mas mahirap pa kami sa daga, sir. It doesn't matter. Hindi ka ba maarte? Butas-butas na ang bahay namin. Maghintay ka na lang kaya rito. Sagot niya sa binata nang tuluyan na nilang marating ang labasan. Maayos na ipinarada ng binata ang sasakyan nito bago ito lumabas. Susama ako. Baka saktan ka pa ng nanay mo. Tugon nito bago na unang maglakad patungo sa looban. Naiiling na lamang napasunod si Elsa sa binata. Habang binabagtas ang daan papunta sa bahay nila, rinig na rinig niya ang bulungan sa paligid. Ang swerte ni Elsa, Mare. Dati kinakawawa siya lagi ni Aling Maria. Pero ngayon, nakabingwit na ng mayaman. Oo nga naman, Mare. Siguro sobrang yaman ng lalaki. Mga katagang kaliwat kanang naririnig niya sa mga taong nadadaanan nila. Napatingin siya kay Eldon. Tahimik lamang ito at blanko ang muka. Hindi niya mabasa ang nilalaman ng isip nito. Masyadong malalim. Makaraan ang ilang minutong paglalakad ay narating din nila ang sirasirang bahay. Naabutan niyang naguhugas ng plato ang ina. Sobrang laki na ng pinayat nito.
Inuubo na rin at naghihina, marahil dahil wala na itong pambili ng alak. Nay, pulalas ni Elsa at walang pasabing sinugod ng yakap ang kanyang ina. Ramdam niyang nagulat ito. Mabilis itong kumalas sa yakap nila at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Namilog ang mga mata nito nang mapako ang paningin sa katabi niyang lalaki. Magandang araw ho, Nay. Bati ni Eldon sa ginang. Humakbang ito palapit sa maruming mesa, saka inilapag doon ang dalawang naglalakihang plastik. Tumango lamang ang ginang. Nagpunas ito ng kamay, saka umupo sa upuan na gawa sa kahoy. Pasensya na po, Inay, kung hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Masyado kasing mabilis sa mga pangyayari. Saad ni Elsa. Hintayin kita sa labas. Anang binata. Sige, sagot ni Elsa. Nang tuluyang makalabas ang binata sa bahay ay dumukot si Elsa ng 5,000 sa kanyang bulsa, saka inabot sa kanyang ina. Ito lang ang bibigay mo sa akin pagkatapos mo mawala ng ilang buwan? Reklamo nito. Pinanlakihan pa siya ng mga mata. Huminga ng malalim si Elsa bago sumagot. Hindi ko nga pera ang pinambili sa mga yan, Nay. Turo niya sa dalawang naglalakihang plastik. Aba, marunong ka nang sumagot sa akin ngayon ha? Porket may kinikita ka ng pera? Magbago na ho kayo, Inay. Imbis na magpasalamat kayo kung ano-ano pa ang pinagsasabi niyo. Sagot niya na ikinatigil nito. Hindi na siya muling nagsalita pa at mabilis na lumabas ng bahay. Nagkaramdam siya ng inis dito. Akala pa naman niya nagbago na ito, pero hindi pa pala. Mas lumala pa ito. Ayos lang yan. Balang araw, marirealize din ng nanay mo ang lahat ng pagkukulang niya. Sandaling natigilan si Elsa sa paglalakad nang marinig ang sinabi ni Eldon. Nabibingi ba siya? Bakit bigla na lang nanghihimasok ang binata sa buhay niya? Hindi niya alam kung nanghihimasok ba ito. Pero sa tono ng pananalita nito ay parang ganun na nga. Umiwas siya ng tingin dito, saka nagmamadaling naglakad. Naninibago siya sa kakaibang kilos ng binata. Feeling niya may something na di niya maintindihan. Pagdating nila sa bahay, walang imik siyang pumasok sa kwarto. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Subalit mabilis din niya itong binuka nang marinig ang paglapat ng pinto sa kanyang silid. Bakit ka pumasok dito? Bawal na ba akong pumasok sa sarili kong pamamahay? Huwag kang pilosopo. Alam mo ang ibig kong sabihin, Sir Eldon. Mabilis siyang umalis sa kama at matapang na hinarap ang lalaki. Fine, lalabas na ako. Sambit nito at walang lingon-likod itong lumabas ng silid. Nakahinga siya ng maluwag, saka mabilis isinara ang pinto. Nang matapos ay nagpasya siyang magpalit ng damit. Ilang saglit pa ay lumabas na siya ng silid at tumiretso sa kusina. Nagtaka pa siya nang makita roon si Eldon na kasalukuyang naglalagay ng mga pinggan sa mesa. Kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain. Salubong nito sa kanya habang papalapit siya sa mesa. Napalunok siya nang titigan siya nito sa labi. Blanko ang muka at gumagalaw ang panga. Sige po, sir. Umiwas siya ng tingin. Eldon na lang. Nagkibit balikat na lamang siya hanggang sa tuluyan na silang kumain. Walang gustong magsalita sa kanila kahit nang matapos na sila. Go to my room. Sambit ng binata at nagmamadali na itong lumabas ng kusina. Kumunot ang noo ni Elsa. Naisin man niyang tanungin kung bakit pero nawala na ito sa paningin niya. Pagdating niya sa tapat ng pinto, kumatok muna siya bago pumasok. Bumungad kaagad sa kanya ang katahimikan. Tinawag niya ito, pero wala siyang nakuhang sagot. Kaya naman, nagpasya na lamang siyang lumapit sa kama. Anong iniisip mo? Untag nito sa kanya nang mapansin siyang tulala. Napalunok siya ng laway at wala sa sariling napanganga. Wala. Ano palang kailangan mo? Pakimassage siya na yung likod ko. Masakit eh. Tugon nito na ikinagulat niya. Bakit hindi ka pumunta sa spa? Ikaw ang gusto kong magmasahe sa akin.
Wala sa sariling napatitig si Elsa sa binata. Blanko pa rin ang mukha nito habang matamang nakatitig sa kanya. Para silang leon at tigre na nagpapalitan ng mabangis na tingin sa isa't isa. Are you listening? Tumango siya. Wala naman kasi siyang kaalam-alam sa ganong trabaho dahil balot ang kinabubuhay niya. Kaya imposibleng magawa niya ang utos nito. Pero sa kabila noon, hindi pa rin niya kayang tanggihan ng binata. Marahas siyang bumuntong hininga bago sumampa sa kama. Hinubad na rin ni Eldon ang suot na pang-itaas at dumapa sa kama. Inubot sa kanya ni Eldon ng oil upang masimulan na niya ang dapat gawin. Okay ka lang ba? Untag nito sa kanya nang mapansing hindi pa siya kumikilos. Nataranta naman siyang buksan ng oil dahilan ng pagkatapon nito sa kama. What's wrong? May problema ba? Bumangon mula sa pagkakadapa si Eldon, saka humarap sa kanya. Hinawakan ng magkabila niyang braso, saka lamang siya kumalma. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganon. Nanginginig ka. Sa isang iglap lang ay hinila siya nito at niyakap ng mahigpit, bagay na lalong ikinagulo ng isip niya. Umiling-iling siya, pinapakalma ang sarili. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway, lalo pa at magkadikit ang katawan nilang dalawa. Hubad pa ito. Huminga siya ng malalim. Okay na ako. Umakto siyang okay, kahit ang totoo ay hindi naman talaga. Alam mo, magpahinga ka muna. Nagulat siya nang ipahiga siya nito sa kama, saka kinumutan. Ni hindi man lang siya nakapalag sa ginawa nito. Anong ginagawa mo? Reklamo niya habang pilit na bumabangon. Magpahinga ka. Seryoso nitong Saad. Hindi na lamang siya kumontra hanggang sa unti-unti na siyang dinalaw ng antok. Tahimik na pinagmamasdan ni Eldon ang mga bituin sa kalangitan. Nasa veranda siya ng mga oras na yon at kasalukuyang nagkakape. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa loob kung saan mahimbing na natutulog ang dalaga. Mataman niya itong tinitigan. Nagtaas baba ang kanyang dibdib. Marahas siyang bumuntong hininga bago binalik sa kawalan ng paningin. What the hell, Eldon? Bakit ka nanlalambot sa kanya? Sita niya sa sarili. Humakbang siya palapit sa kinaroroonan ng dalaga. Pinagmasdan niya ng mabuti ang magandang mukha nito habang natutulog. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi at wala sa sariling hinaplos-haplos niya ang malambot nitong muka. I think I like you. Anas niya bago tinalikuran ng babae upang magtungo sa kusina. Naabutan niya roon si Lola Cory na kasalukuyang umiinom ng tubig. Nilapitan niya ito at tila sinuri ang kalagayan nito. Gusto mo ba siya, apo? Bakit di mo sabihin sa kanya ang totoo mong nararamdaman? La, may dinaramdam po ba kayo? Sa halip na sagot niya, kumunot ang noo ng matanda, saka umiling-iling. Don't change the subject, iho. Anang matanda na ikinailing niya. Sinabi niya sa matanda ang tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Tumango naman ito at panay ang pagngiti. Naiiling na lamang niyang sinabayan ang kanyang lola hanggang sa magpaalam na itong matulog. Sir, gusto niyo po si Elsa, no? Kaagad na napatingin si Eldon sa kanyang harapan nang marinig ang sinabi ni Chloe. Nagpupunas na ito ng kamay. Hindi niya tuloy alam kung nakikinig ba ito sa usapan ng may usapan. Tumikhim siya. Matulog ka na. Tanging sambit niya bago tinahak ang daan patungo sa kanyang silid. Sa kabilang banda, kanina pa gising si Elsa. Nakikiramdam lamang siya sa paligid. Kaagad siyang napabalikwas ng bangon nang maalalang nasa silid pala siya ni Eldon nakatulog. Kinapaka pa niya ang buong katawan sa pag-aakalang may ginawang kabalbalan sa kanya ang binata. What are you doing? Tinig iyon na nanggaling sa bukana ng pinto. Napalunok siya ng laway nang magtama ang kanilang mga mata. Ramdam ni Elsa ang kakaibang titig sa kanya ng binata. Kumarap-kurap siya at nahihiyang bumangon sa kama. Tara, samahan mo ko. Ani Eldon na ikinakunot ng noo niya. Saan? Supermarket.
Oras ng gabi? Kunot noon niyang tanong dito. So? Tumalikod na ito. Naiwang na panganga si Elsa sa silid nito. Nang makabawi ay nagmamadali siyang pumasok sa banyo, saka naghilamos na muka. Pagkatapos ay mabilis siyang sumunod sa binata. Pagdating nila sa labas ng supermarket, walang salita siyang hinila ni Eldon papasok sa loob. Kaya ang nangyari, magkahawak kamay sila ngayon habang namimili ito ng karneng manok, baka, baboy at iba pang kakailanganin nila sa kusina. Pagkatapos mabili ang lahat, ay nagpasya na silang bumalik sa malaking bahay. Marunong ka palang magluto? Wala sa sariling tanong niya. Nasa bahay na sila ng mga oras na yon at kasalukuyang naghihiwa ng mga recados si Eldon. Tumango naman ito bilang sagot. May gusto ka bang kainin? Tell me, lulutuin ko. Nakangiti nitong Saad, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Natahimik si Elsa, tila hindi makapaniwala sa narinig mula sa binata. Hindi lang kasi siya makapaniwala na ang isang Eldon Matias ay mas makikilala pa pala niya. Ang buong akala niya, mainitin at masungit lamang ito. Pero nagkamali siya, dahil mabait naman pala ito. Simula ng gabing iyon ay laking pagtataka ni Elsa dahil pinapasaya siya nito at inaalagaan. Pagkarating nito galing sa labas o di kaya'y sa opisina, may dala itong bulaklak para sa kanya. Minsan naman ay mga mamahaling damit at pabango ang binibigay sa kanya. Gaya na lamang ngayon, may dala na naman itong mga chocolate para sa kanya. Naguguluhan na siya sa mga pinaggagawa sa kanya ng binata. Hindi naman ito umaamin na may pagtingin ito sa kanya, kaya malabong gusto siya nito. Hindi mo pa rin ba nakigets, Elsa? Manhid ka ba talaga? Untag sa kanya ni Chloe. Pangiti-ngiti pa ito habang may hawak na sandok. Paano ko naman malalaman kung hindi niya sasabihin? Nakanguso niyang sagot sa kasama. So, naghihintay ka lang pala ligawan niya? Nataranta si Elsa nang marinig ang sagot ni Chloe. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Saka hindi pa siya handa para sa ligaw-ligaw na yan. Wala pa sa bokabularyo niya ang bagay na yon. Umismid siya at bahagyang hinampas sa braso ang kausap. Nang mapatingin siya sa binata, ay mataman siya nitong tinitigan. Nasa sala ito, habang may kausap sa cellphone. Malapit na tong maluto, kaunti na lang. Ani Chloe at inamoy-amoy pa ang nilulutong adobong baboy. Pasado 8:00 ng gabi nang maisipan ni Elsa magpahangin sa hardin. Wala rin si Eldon dahil may mahalaga itong lakad. Kaya naman, pagkakataon na niya yon upang makapagmuni-muni mag-isa. Huminga siya ng malalim, saka tumingala sa kawalan. Tila nakikisimpatya rin sa kanya ang ganda ng panahon. Maaliwalas ang paligid at malamig ang simoy ng hanging panggabi. Nasa ganoon siyang posisyon nang marinig niyang may humintong sasakyan sa labas ng gate. Napalunok siya nang makitang dali-daling lumabas ng sasakyan si Eldon habang may bitbit itong bulaklak. Bakit nasa labas ka ng ganitong oras? Mahamog dito. Bungad nito sa kanya nang tuluyan itong makalapit. Hindi alam ni Elsa ang isasagot ng mga oras na yon. Tila sirang plaka itong pabalik-balik sa utak niya. Hindi pa rin kasi siya sanay na inaalagaan siya nito. Nagpapahangin lang ako. Papasok din ako maya-maya. Tugon niya. Para sa'yo. Inabot nito sa kanya ang isang kumpol ng bulaklak. Sandaling napatingin si Elsa sa bulaklak. Nang tingnan niya ang binata ay seryoso na itong nakatingin sa kanya. Alam kong hindi ito ang tamang panahon para sabihin sa'yo ang tunay ko nararamdaman. Pero hindi ko na kaya magpanggap, Elsa. Mahal na kita. Napalunok siya ng laway. Yumuko siya at lihim na napangiti. Hindi naman kasi siya manhid upang hindi maramdaman lahat ng pinapakita sa kanya ng binata. Pero sa ngayon, wala pa roon ang focus niya. Ayaw niya rin minamadali ang isang bagay para hindi niya ito pagsisihan sa huli. Alam ko naman yun, Eldon, at nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero sa ngayon, wag na muna siguro natin madaliin ang bagay na yan. Tanging sagot niya bago tinalikuran ng binata. Nagtaas baba ang dibdib ng binata habang sinusundan siya nito ng tingin.
Kinabukasan, maagang gumising si Elsa. Balak niyang tumulong sa gawaing bahay dahil hindi na rin naman niya masyadong inaasikaso si Eldon. Nahihiya rin siya sa matanda na wala siyang ginagawa tapos sumasahod pa rin siya ng malaki. Pagdating niya sa kusina, nagulat pa siya dahil bumungad sa kanya ang binata. Nagluluto ito at namamawis pa ang noo. Gutom ka na? Umupo ka na dyan. Malapit na itong maluto. Sabay na tayong kumain. Masiglang sambit nito na ikinakunot ng kanyang noo. Napaisip si Elsa, hindi ba ito galit sa kanya sa ginawa niyang pamabasta dito? Bakit masaya pa rin ito sa kabila noon? Dala-dala ni Elsa ang isiping iyon hanggang sa sumunod pang mga araw. At gaya nung una, pinagsisilbihan pa rin siya nito. Inaalagaan. Sa madaling salita, hindi siya nito sinukuan. Kaya naman, hindi niya mapigilan ang sariling lalong mapalapit dito. Hanggang sa nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ng binata. Really? Sinasagot mo na ako? Anang binata nang sabihin niya rito ang matagal na nitong hinihintay na sagot. Magkahawak kamay nilang binabagtas ang daan patungo sa park. Hapon iyon at naisipan niyang yayain ng lalaki na maglakad-lakad sa park. Walang pagsidlan ng tuwa sa mga mata ni Eldon nang sagutin niya ito. Panay ang paghalik nito sa likurang bahagi ng kamay niya. Oo, sagot niya sa kaniyakap ang binata. Sa unang pagkakataon ay nararamdaman niya na tila may kung anong kuryenteng dumadaloy sa buong pagkatao niya. Masaya siya kapag nakikita niyang masaya ang binata. Niyakap din siya nito at hinagkan sa noo. Masayang ibinalita ni Eldon sa lola nito ang tungkol sa kanilang dalawa. Laking pasasalamat ni Elsa dahil hindi tutol ang matanda sa relasyon nila. Sa halip, nagpapasalamat pa ito sa kanya dahil kung hindi siya dumating sa buhay nito, malamang lugmok na lugmok pa rin ito hanggang ngayon. Thank you, Iha, for saving my grandson. Anang matanda, niyakap siya nito saka tinapik-tapik sa balikat. Tumango siya bilang sagot. Simula ng araw na yon, ay halos ayaw na siyang bitawan ni Eldon. Parati itong nakabuntot sa kanya. Ni hindi na nga siya makapagtrabaho sa gawaing bahay dahil hindi siya nito pinapakawalan. Naging clingy sa kanya si Eldon, dahilan upang lumalim pa ang nararamdaman niya para dito. Pupuntahan ko si inay bukas. Baka kung ano-ano na naman ang ginagawa nun. Panimula ni Elsa sa binata. Nasa silid sila ng mga oras na yon. Sa kwarto na siya ni Eldon pinapatulog ni Lola Cory. Umayaw man siya pero wala pa rin siyang magagawa. Samahan na kita. Saad nito. Pinahiga siya ni Eldon sa kama at pinaunan sa braso nito. Hindi siya sanay na may katabing matulog at lalaki pa. Kaya ng gabing iyon ay hindi siya kaagad nakatulog. Kinakabahan siya sa posibleng mangyari. Pumikit siya habang nakayakap sa kanya ang binata hanggang sa tuluyan na siyang hinatak ng antok. Naalimpungatan si Elsa nang maramdamang bumabagal ang kanyang paghinga. Nagtangka siyang bumangon pero may nakadagan sa kanya. Napailing na lamang siya na mapagtantong mahimbing na natutulog sa ibabaw niya si Eldon. Hindi ko akalain na para kang bata matulog. Natatawa niyang sambit bago ginising ang binata. Umungo lamang ito at lalong siniksik ang sarili sa dibdib niya. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway at wala sa sariling hinaplos-haplos niya ang buhok nito. Makaraan ang ilang sandali, gumalaw ito at hinalikan ang tuktok ng dibdib niya. Eldon, sita niya rito, lalo pa at gumapang na rin ang isang kamay nito sa hita niya. Please. Namamaos pa ang boses nito habang hinahalikan siya sa labi. Pumikit si Elsa at unti-unting tumango. Nangyari ang unang gabing pagsasama nilang dalawa sa iisang silid. Ramdam na ramdam niya kung gaano siya kamahal ng binata. Kinabukasan, tahimik nilang binabagtas ang daan patungo sa bahay ni Elsa. Ayaw na sana niyang dalhin ang binata, subalit mapilit ito. Pero bago yon, dumaan muna sila sa mall upang bilhan siya nito ng cellphone bago sila dumaan sa grocery store upang bilhan ng pangangailangan sa kusina ang kanyang ina. Mabuti naman at naisipan mo pa akong dalawin dito, Elsa.
Namilog ang mga mata nito nang makitang may bitbit siyang dalawang naglalakihang plastik. "Kumusta na ho kayo rito?" tanong niya sa ina. Nakapamewang ito habang napatitig sa katabi niya. Sinundan din niya ng tingin ang mga mata nito. Kay Eldon ito nakatutok. Sabihin mo nga sa akin, Elsa. Nag-asawa ka na ba nang hindi ko nalalaman? "Hindi ho. Nagtatrabaho ho ako na maayos doon." Sagot nito. Sumilay ang ngisi sa labi ng ginang bago kinuha ang dalawang plastik na kasalukuyan niya pa ring hawak. Napakamot na lamang si Elsa sa batok habang sinusundan ng tingin ang ina. Hindi na sila nagtagal sa lugar na iyon. Matapos abutan ng 5,000 ang kanyang ina ay nagpaalam na siya rito. Nais pa sanang kunin nito lahat ng sahod niya pero hindi siya pumayag. Tahimik si Elsa habang nasa loob sila ng sasakyan. Panaka-naka niyang tinapunan ng tingin ang binata na kasalukuyang nagmamaneho. Biglang sumagi sa isip niya ang sira-sira na nilang bahay. Gusto niyang ipaayos ito. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. "Anong inisip mo? May maitutulong ba ako dyan?" Untag sa kanya ng binata. Tumingin siya sa front mirror. Saktong napatingin din doon ang binata. Huminga siya ng malalim bago hinarap ang lalaki. "Ipapaayos ko sana ang bahay namin." "Yan lang ba problema mo? Ako nang bahala." Kinuha nito ang cellphone sa bulsa. Ilang saglit lang ay may kausap na ito sa kabilang linya. Kaagad na ipinaayos ni Eldon ang bahay nila. Laking pasasalamat niya sa binata dahil inako nito lahat ang gastusin. Maging ang kanyang ina ay hindi makapaniwala na maayos na ang bahay. Anak, baka may 10,000 ka riyan. May utang kasi ako kay Naisko. Sinisingil na ako eh. Anang ginang nang mapansin siyang nahiwalay sa binata. Nasa labas kasi ito at kasalukuyang may kausap sa cellphone. Naghanap lang pala ng tsansa ang kanyang ina na makausap siya ng sarilinan. Kumunot ang noo niya. "Inay, wala ako niyan. Alam mo naman na malaki ang naigastos dito sa pagpapaayos ng bahay natin." Walang buhay niyang sagot dito. Ayaw niya rin humingi kay Eldon dahil malaki na ang naitulong nito sa kanya. Ayaw naman niyang abusuhin ang kabaitan nito. Akala mo naman kung sino ka? Hoy babae, ako pa rin ang nanay mo, kaya ako pa rin ang masusunod. Sigaw sa kanya ng ginang. Hindi siya sumagot. Napalunok siya at mabilis pinahid ang tumutulong luha sa kanyang pisngi. Akala niya magbabago na ito, pero hindi pa pala. Lalo lamang itong lumala. "Are you okay?" Mabilis siyang napatingin sa binata nang marinig ang boses nito. Tumango siya bilang sagot. Maya-maya pa ay niyaya na siya nitong umuwi. Habang nasa daan, hindi mapigilan ni Elsa ang mag-isip tungkol sa kanyang ina. Hindi niya lubos akalain na hindi pa rin magbabago ang pakikitungo nito sa kanya. Napapaisip tuloy siya kung anak ba siya nito o ampon lang. "Gusto mo bang mamasyal muna tayo?" "Hindi na. Pagod lang to. Ipapahinga ko na lang." Sagot niya sa binata bago'y sinandal ang ulo sa headrest ng sasakyan. Tumango ang binata. Ibinalik ang atensyon sa harap ng daan. Makalipas ang ilang minuto, huminto na ang sasakyan sa harap ng malaking bahay. Nagmamadali siyang lumabas ng kotse at walang salitang dumiretso sa loob ng kwarto. Marahas siyang bumuntong hininga. Ibinato sa kama ang suot na sling bag. Pagkatapos ay pumasok siya sa banyo. Doon niya ibinuhos ang sama ng loob para sa ina. Tahimik siyang umiiyak sa loob upang hindi siya marinig ng binata. Nang mabawasan na ang bigat ng dibdib niya, dali-dali siyang naghilamos. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid. Nadatnan niyang nakaupo sa kama si Eldon. Halatang hinihintay siya nito. "Are you sure na okay ka lang? Ang tamlay mo. May dinaramdam ka ba?" Anito, saka siya hinila palapit sa kinuupuan nito. Kaya ang nangyari ay agad siyang napaupo sa kandungan nito. Nahigit ni Elsa ang hininga nang maramdaman ang isang bagay sa pagitan ng mga hita nito. Hindi niya tuloy alam kung aalis pa siya o mananatiling uupo sa kandungan nito. "Wala ito. Pagod lang."
pagsisinungaling niya. Hinalikan siya nito sa noo, pababa sa kanyang labi. Okay, magpahinga ka muna. Aalis lang ako. Babalik din ako agad. Muli siyang hinalikan sa labi. Pagkatapos ay maingat siyang pinahiga sa kama. Ngumiti siya, kahit hindi naman abot sa mga mata. Huminga siya ng malalim bago nagpa siyang matulog. Pagising ni Elsa, tumiretso siya sa banyo nang makaramdam ng panunubig. Pagkatapos ay humarap siya sa salamin. Peke siyang ngumiti, saka hinaplos-haplos ang pisngi. Nang magsawa ay nagbihi siya upang pumunta sa grocery store. May bibilin siyang personal na gamit doon. Pagdating niya roon, kaagad niyang inasikaso ang dapat bilhin upang makabalik na sa pinanggalingan. Subalit saktong paalis na siya nang matanaw sa di kalayuan ang kanyang ina. Nagmamadali itong lumapit sa kanya, naabot langit ang ngiti. Elsa, pahingi ng pera. Wala na akong makain sa bahay eh. Bibili pa ako ng isang sakong bigas. Bungad nito sa kanya at walang hiyang inilahad sa harap niya ang palad nito. Wala na ho akong pera, inay. Wala na nga akong natatanggap na sahod eh. Pagsisinungaling niya, kahit ang totoo ay si Eldo naman ang gumastos sa pagpapagawa ng bahay nila. Dahil sa sinabi niya ay nakatanggap siya ng mag-asawang sampal. Ang damot-damot mo? Alam kong malaki ang pinapasahod sa iyo, Elsa. Wala ka talagang utang na loob? Bulyaw nito sa kanya, saka siya muling sinampal. Hindi pa ito nakontento, sinabunutan pa siya at pinagsasampal ng paulit-ulit. Napahawak si Elsa sa nasaktang pisngi at lihim na napaluha. Umiling-iling siya at walang salitang tinalikuran ang ina nang tuluyan siyang lubayan nito. Walang silbi? Walang utang na loob? Pahabol nitong sigaw sa kanya. Hindi niya yon pinansin, bagkus nagtuloy-tuloy na lamang siya sa paglalakad upang makalayo sa lugar na yon. Pagdating niya sa bahay ng kanyang amo, nagmamadali siyang pumasok sa silid. Mabuti na lamang at wala pa roon si Eldon, kaya mabilis niyang ginamot ang namamaganyang muka dulot ng kanyang ina. Pero sa halip na mawala, ay lalo lang lumitaw ang pamumula nito. Ang masaklap pa ay pumutok pa ang kanyang labi. Anong nangyari sa'yo, Iya? Bakit magamagayang mukha mo? Mabilis siyang nag-angat ng muka nang marinig ang boses ni Lola Cory. Kunot noo itong napatitig sa kanya. Nilapitan siya nito, saka mabilis sinuri ang buong katawan niya. Ang nanay mo ba ang gumawa nito sa'yo? Muli nitong tanong sa kanya. Tumango lamang siya bilang sagot. Tumingin ito sa malayo na tila malalim ang iniisip. What's going on? Sabay na napatingin sina Elsa at ang matanda nang marinig ang baritonong boses ni Eldon sa bukana ng pinto. Halos takbuhin nito ang kinauupuan niya. Yumuko siya nang titigan nito ang namamaganyang pisngi. Nang mag-angat siya ng paningin ay kitang-kita niya kung paano gumalaw ang panga nito. Sinong gumawa nito sa'yo? Ang kanyang ina, iho. Mabilis na apila ng matanda. Marahas na bumuntong hininga ito, saka muling tumingin sa kanya. Kami nang bahala sa mama mo, iha. Anang matanda bago nagpa siyang tumayo. Walang salitang binitawan si Elsa hanggang makapasok na siya ng silid kasama ang binata. Sa sumunod na mga araw ay nagtaka siya dahil hindi na siya ginugulo ng kanyang ina. Kung magkasalubong sila sa daan ay tila wala itong nakita. Nagtataka man ay ipinagkibit balikat na lamang niya ang bagay na yon. Sa kabila ng pananakit nito sa kanya ay pinupuntahan niya pa rin ito sa bahay nila. Inay, may binili ho akong grocery sa inyo. Anya nang tuluyang makapasok. Pero sa halip na matuwa ay ipinagtabuyan lamang siya nito na labis niyang ipinagtaka. Hindi ko na kailangan ng pera mo, kaya lumayas ka na rito. Pagtataboy nito sa kanya. Laglag ang kanyang balikat na nilisan ang lugar na yon. Tahimik niyang binabagtas ang daan pauwi sa bahay ng kanyang amo. Hindi na niya alam kung anong dapat gawin sa kanyang ina. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat ng pinagdadaanan nito ngayon. Lingid sa kaalaman ni Elsa ay pinuntahan na maglola ang kanyang ina
at pinaalalahanan nitong wag na siyang guluhin. Huwag ka nang mag-alala, iha. Gaya ng sabi ko, kami na ang bahala. Simula ngayon, dito ka na tumira kasama namin. Ho? Namilog ang mga mata niya sa narinig. Tila hindi kaagad nag-sink in sa utak niya ang sinabi ng matanda. Nang makabawi ay dahan-dahan siyang umiling. Pero nanay ko pa rin ho siya, Lola. Kahit balibalik ta rin man natin ang mundo, siya pa rin ang nagbigay sa akin ng buhay upang masilayan ko ang mundong ito. Tumango ang matanda at ngumiti. Tama ang apo ko sa pagpili sa'yo. Mabuti ang iyong loob. Nakangiti nitong Saad. Nahihiya siyang napayuko. Huminga siyang malalim. Ilang saglit pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang mag-appear sa screen ang pangalan ni Eldon. Kaagad niya itong sinagot. I miss you. Anang binata sa kabilang linya. Napalunok siya at nagkunwaring walang narinig. Nagpaalam na rin agad ito sa kabilang linya. Ramdam ko kung gaano kakamahal ng apo ko, iha. Binigyan mo siya ng pagkakataong bumangon muli mula sa bangungot niyang nakaraan. At hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo ng paulit-ulit. Emosyonal na saad ng matanda. Niyakap siya nito ng mahigpit. Masaya si Elsa na nagawa niyang tulungan ang binata. Pero sa kabila noon, hindi niya pa rin maiwasang malungkot dahil hindi niya iyon nagagawa sa kanyang ina. Masyadong matigas ang puso nito para sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nagdesisyon siyang wag na munang dalawin sa bahay ang kanyang ina. Ayon din kay Lola Cory. Iyon din daw ang isang paraan upang ipaalala sa kanyang ina na hindi biro mamuhay ng walang kasama. Elsa. Natigilan si Elsa sa pagwawalis sa labas ng bahay nang marinig ang pamilyar na boses. Dahan-dahan siyang nag-angat na muka. Bumungad sa harapan niya ang kanyang ina. Kumunot ang noo niya kung paano nito nalaman ang bahay ni na Eldon at Lola Cory. Gayong wala naman siyang binanggit dito. Nagpunta ako rito upang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong hindi maganda sa'yo. Maiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad, anak. Maluha-luha nitong sambit. Hindi alam ni Elsa ang sasabihin ng mga oras na yon. Para siyang itinayong kandila na naghihintay lamang masindihan. Biglang nagblanko ang utak niya. Totoo ba to na humihingi sa kanya ng tawad ang kanyang ina? Unti-unting naglandas ang luha sa mga mata ni Elsa. Hindi niya alam ang gagawin. Nahihirapan siyang intindihin ang mga nangyayari. Hanggang sa naramdaman na lamang niya na yakap-yakap na siya ng kanyang ina. Patawad, anak. Hindi ko nakita ang halaga mo. Masyado akong binulag ng lungkot simula nang mawala ang itay mo. Hindi kita dapat sinisisi sa nangyari. At lalong hindi ko dapat inasa sa iyo ang tungkulin na sana'y ako ang gumawa. Sinseridad nitong sabi. Lalong napaluha si Elsa sa narinig. Humagulgol siya sa balikat nito. Niyakap naman siya nito ng mahigpit, habang walang patid ang paghingi nito ng tawad. Taus-pusong pinatawad ni Elsa ang kanyang ina. Kinalimutan niya ang lahat ng nagawa nitong pananakit sa kanya, lalo pa at sinseridad naman itong humingi ng kapatawaran. Iha, sabihin mo lang sa apo ko kung may kailangan ka. Siya nang bahala sa lahat. Nakangiting saad ng matanda. Nilapitan siya nang makita siyang mapag-isa. Tiningnan niya muna ang kanyang ina. Nakasalukuyang umiinom ng juice sa pag kasama si Chloe. Bakas pa rin sa mukha nito ang lungkot. Ngumiti siya. Sobra-sobra na po ang naitulong niya sa amin, Lola. It's okay, iha. Tinapik siya nito sa balikat bago nagpaalam. Marahas siyang bumuntong hininga. Tumingala sa kawalan. Maayos na rin sa lahat. Kausap ni Elsa sa sarili. Pinuntahan niya sa kusina ang kanyang ina. Nang makita siya nito, ay kaagad itong tumayo. Mauna na ako, anak. Pasensya ka na ulit. Ayos na ho yun, inay. Niyakap siya nito. Maya-maya pa ay nagpaalam na itong umuwi sa kanilang bahay. Nakangiting sinusundan ni Elsa ng tingin ang papalayong ina. Ilang saglit pa ay kinalabit siya ni Chloe sa braso.
Mabuti naman at nagkabati na kayo ng mama mo, Elsa. Oo, Chloe. Salamat at nagbago na siya. Saad nito habang pinagsiklop ang dalawang kamay. Mabuti ka nga kasama mo ang mama mo. Ako, ni anino ng mga magulang ko, hindi ko nasilayan. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking lola. Kaya kung makikita ko man sila balang araw, pinapangako kong hindi ko sila mapapatawad. Nakaramdam ng lungkot si Elsa para sa kausap. Akala niya siya na ang may malaking problema sa mundong ginagalawan niya. Marami pa rin pala. Maswerte pa rin siya dahil kasama niya pa rin ang taong mahal niya. Napalunok siya, tinapik sa balikat ang kausap na tila pinapagaan ang loob nito. Mahanap mo rin sila, Chloe. At kapag dumating na ang araw na yon, sana bukas ang puso mo para magpatawad. Lahat na nangyayari sa atin ay may dahilan. Wala rin iisa sa atin ang perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Makahulugan niyang tugon sa kaharap. Napayuko ito at suminghot-singhot. Niyakap niya na ito upang tuluyan itong mailabas ang sama ng loob. Hindi kaagad nakatulog si Elsa ng gabing yon. Paulit-ulit na sumagi sa isip niya ang napag-usapan nila ni Chloe. Naaawa siya sa babae. Hindi niya akalain na mabigat pala ang pinagdadaanan nito sa buhay. Are you okay? Boses iyon na nagmula sa bukana ng pinto. Nakatayo roon si Eldon habang may hawak na brown envelope. Natanggal na ang isang butones ng suot nitong polo. Napako ang mga mata ni Elsa sa mukha ng binata. Pagod na pagod ito. Tila buong araw itong walang pahinga. Okay lang ako. Masaya ako dahil maayos na kami ni inay. Tugon niya, saka sinalubong ng yakap ang binata. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Basta ang alam lang niya, yakap-yakap na niya ang binata. I miss you badly. Ngumisi ito, saka siya hinilikan sa labi. Pumikit si Elsa. Gumanti na rin siya ng halik hanggang nauwi sa isang mainit na tagpo ang gabing iyon. Sa sumunod na mga araw ay lagi silang magkasama ni Eldon. Parati rin siyang dinadala nito sa mall, restaurant at sinehan. Masyado mo na akong ini-spoil niyan. Baka isang araw, hanap-hanapin ko yan Natatawa niyang saad sa binata. Naglalakad-lakad sila sa park ng mga oras na yon. Dinala siya roon ng binata upang magpahangin at makasama rin siya sa buong araw. Sa susunod na linggo kasi, magsisimula na itong magtrabaho sa kumpanya niya. Nag-resign na kasi ang Uncle Jason nito, kaya ang binata na ang inatasang mamahala sa kumpanyang naiwan ng mga magulang nito. Mamamiss lang kita kapag nasa opisina na ako buong maghapon. Mabuti sana kung dadalawin mo ko ron. Pinisil niya ang ilong nito. Aray. Grabe ka mag-emote. Oo naman, dadalaw ako sa office mo. Nakangiti niyang saad sa binata bago ito hinila papalapit sa tatlong batang nagkukumpulan. Nasa playhouse ang mga ito, masayang nakikipaglaro sa bawat isa. Wala sa sariling napangiti si Elsa habang pinagmamasdan ang mga bata. Gusto mo ng baby? Bibigyan kita. Nanlaki ang mga mata ni Elsa nang marinig ang sinabi ni Eldon. Mataman itong nakatitig sa kanya habang hinihintay ang sagot niya. Seryoso ang mukha nito, dahilan upang umiwas siya ng tingin dito. Anak agad? Uy mister, kasal muna bago yan. Wala sa sariling sagot niya na ikinatawa ng kaharap. Hinawakan siya nito sa bewang habang ang isang kamay naman ay nakasuksok sa bulsa. Oo naman, actually, yayayain na nga kita magpakasal Dire-diretso nitong sagot na ikinagulat niya. Hindi siya nakasagot. Lihim siyang napangiti. Pakiramdam niya, may paru-parong nagliliparan sa tiyan niya. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Feeling niya, para siyang nanalo sa loto. Yes or no? Untag nito sa kanya. Napalunok siya ng daway. Maya-maya pa ay unti-unti siyang tumango bilang sagot. Napapailing na lamang siya sa isiping ikakasal siya sa amo niya. Dating masungit at mainitin ang ulo. Walang sinayang na oras si Elsa. Tinulungan niya ang binata sa lahat. Dahil abala na rin ito sa kumpanya,
Siya na ang nag-asikaso sa kasal nila. Tinatawagan niya lang ito kapag may mahalaga itong gagawin tungkol sa kasal nila. Naghanap siya ng wedding planner upang mairaos ng maayos ang kanilang kasal. At dahil wala siyang kaibigan, si Chloe ang ginawa niyang bridesmaid. Ang pinsa naman ni Eldon na si George ang kinuha nilang best man na kararating lang galing US. Imbitado ang malalapit na kamag-anak ni Eldon at mga kasosyo nito sa negosyo, mga kakilala at malalapit na kaibigan ng pamilya nito. Habang si Elsa naman ay hindi alam kung sino-sino ang kamag-anak niya, kaya tanging ina na lamang niya ang kasama sa kanyang kasal. Sa araw ng kasal, hindi alam ni Elsa kung bakit siya matamlay. Nagising na lamang siyang sinisikmura at nagsusuka siya sa banyo. Nang mapansin siya ng kanyang ina, ay nilapitan siya nito at tinanong. "Hindi ko alam, Nay. Kumakalamang sikmura ko kahit kakatapos ko lang kumain. Parang ang sama-sama ng pakiramdam ko." Inosente niyang saad sa ina. Namilog naman ang mga mata ng ginang, saka siya niyakap. Nasa loob pa sila ng bridal car na mga oras na yon. Hindi rin alam ng binata ang tungkol sa nararamdaman niya. "Buntis ka, anak. Magkakaapo na ako." "Ha? Talaga, inay? Magkakaanak na kami ni Eldon?" Tumango ang kanyang ina bilang sagot. Pagdating nila sa simbahan, kaagad siyang lumabas ng sasakyan. Hindi na siya makapaghintay na sabihin kay Eldon na buntis siya. Hanggang sa tuluyan na siyang makapasok sa loob ng simbahan, ay walang patid ang sayang nararamdaman niya. Hindi niya kasi akalain na kasabay ng kasal nila ang araw kung saan ay malalaman din niyang buntis siya. "May good news ako sa'yo mamaya," anya nang matapos i-anunsyo ng pari na kasal na sila. Kumunot naman ang noo ng lalaki habang naghihintay sa sasabihin niya. "May mahalaga akong announcement sa inyong lahat." Natigilan ng lahat na magsalita siya sa harap. Nasa reception na sila ng mga oras na yon. Abala ang ilang mga bisita at ang iba naman ay nagkakasiyahan. "Buntis ako. Magkakabibi na kami." "What? Baby? You mean, daddy na ako?" Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ng asawa. Tumango siya bilang sagot. Niyakap naman siya nito habang pinaulanan ng halik sa tuktok ng kanyang buhok. Mabilis lumipas ang panahon. Araw yun ng Lunes na magdesisyon magpa-ultrasound si Elsa. 5 buwan pa lang kasi ang tiyan niya. Pero pakiramdam niya, 7 buwan na ito dahil sa laki. Malikot din ang baby niya. Pakiramdam niya, may nagsusuntukan sa loob. "Congratulations, Mrs. Matias. Kambal po ang pinagbubuntis ninyo." Masayang anunsyo ng doktor na sumuri sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Kaya naman, nang ibalita niya iyon kay Eldon, ay napauwi ito ng maaga galing sa opisina. "Ang galing talaga mag-shoot ni Daddy mga anak, di ba? Biruin niyo, 2 kayo agad." Naiinis na pinisil ni Elsa ang ilong ng asawa. Masaya siya dahil natupad na ang lahat ng hinihiling niya. Palagi rin siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi siya nito pinabayaan sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya sa buhay. Wakas. Shoutout po kay Joan Prinsilla ng Hong Kong, Grace P. Cubar from Lapu-Lapu City, Wendy Membrillos from Singapore, Abigail Torino from Camiguin, at Mylan Joy Armada of Palomalok, South Cotabato.